Good morning, guys. So, yan. Trabaho tayo today. Meron kasi akong menu ngayon na beef Wellington. Ay, no, not beef. Salmon Wellington para bukas, Remembrance Day. So, try kong i-share sa inyo kung may bablog ko, kung hindi ako masyadong busy. Kasi kahapon nag-advance na ako ng prep. So, yan. Mag-ayos muna kami delivery. Antay ko lang yung kasama ko. Tapos, start na namin yan. So, for now, mag-start muna ako sa paggawa ng soup. Tapos, setup ng section ko. Sa pagdating ko, punas uli. Tapos setup ng chopping board. Dito yung kasama ko. Tapos sanitizer, sabon, bago magsimula. So yung menu namin. So yan, minarinate ko na tong pork kahapon. Pork butt. Para today yan, mamayang gabi. So roast ko na lang siya mamaya, mga bandang 12 o'clock. So yung sa Wellington na pastry, ginagamit namin is frozen na. So kailangan ko siyang ito, tapos i-roll ko na lang mamaya. Kasi hindi namin ginagawa ng scratch tong pastry. Yun na nga, hindi ko na kayo nabalikan kanina. Nag-busy kasi sumabay yung namin bistro order habang ginagawa ko yung salmon. So, pinatay ko na siya. Pero yung pinakita ko sa inyo kanina, ano na lang yun, kung paano ko siya binalot. Pero yung pinakita kong una na kulay brown, ano yun, mushroom. Inano ko yun, na ginisa hanggang sa matuyo. Na merong thyme at saka shallots, tapos konting red wine. Tapos yung sumunod na pinakita ko na parang yung dilaw, butter yon, mustard, thyme, at saka konting seasoning. Tapos pinahit ko sa natin, sa salmon, para hindi siya madry. Tsaka ko siya binalot. Para at least pag niluto yung salmon, moist. Tapos yung after, narap na siya, di ba? Yun, narap ko na nga siya. So bukas, lalagyan ko na siya ng konting hiwa, brush ng egg yolk, tapos bake. Ito for tomorrow din to, prime rib. Minarinate ko na siya. Tapos i-overnight ko to ng medium rare. Yun. Tapos na ang aking work. Pauwi na. Bukas pang umaga ako dahil nga sa Remembrance Day. So special special lunch. Sweet and lunch at saka dinner na menu. Kaya busy bukas. Kaya yung pranep ko kanina na prime rib at saka salmon Wellington para bukas nila yun. Ayan, kakadating ko lang. Ohiling-ohili pa yung buka. Marka pa yung hairnet sa ulo ko. Maya-maya pa matanggal yan. Busy eh. Busy. Plano nga sana magbablog ako all day dun sa trabaho eh. So hindi ubra eh. Maya may special order eh. Doon ka sa trabaho, bukod sa nagluluto kami ng dinner na full meal, in between yun meron pang bistro. So meron mga order ng burger, may order ng salad, ng wrap, mag-order ng omelette. So yung menu namin, hindi lang yun. Meron pang ibang menu na kung anong gusto ng mga normal naman kasi yun eh. Parte. Kaya lang may mga days na gaya kanina delivery. Sabay-sabay. Tapos magpe-prep ako na kailangan prep kami ng 1 day ahead. Minsan 2 days ahead pa. Kaya lang gaya kanina. Medyo matrabaho yung salmon, yung pinakita ko sa kanila. Di lang nila nakikita yung daliri mo. Ganun sa... Hindi naman nakikita. Nasanay na kasi ako kamay ko lagi gumagalaw. Diba? Siyempre, pag nagluluto, hiwa. So kanina, plano ko sana ituro ng step by step yung salmon Wellington. Kaya lang, wala nang oras eh. Magagahol ako pag inisa-isa ko.
Minsan gawin ko dito sa bahay. Kasi yung gaya nung sa mushroom, yung duxel ang tawag doon eh. Pagka ganun, merong siyang procedure paano gawin. Pero hindi ko na napakita. Minsan gawin ko sa bahay. Bili ko ng puff pastry. Eh, yan, Para gabi tutorial. na. Anong oras na? Alas 7 na. Sabi ko, pagod ako dito. Sabi ko, ano lang tayo ngayon? Mando at saka chapageti. Chapageti. Tagal na Mando. namin hindi ko makakain nun. Ah, Pero lagi ako bibili ng mga ganun. Parang ano lang ba, backup. para pag may mga pang emergency. Emergency sa akin ng days na talagang pagod na. Kaya syempre magluluto ako ng dinner namin, tas luto pa ng pangbaon nila kinabukasan. Siguro alam naman nila yung chapageti, no? Ako naman, pakita ko sa kanila. Korean na mahilig sa Korean na pagkain. Pero syempre iwasan namin na laging may instant. Ah, Pero just in case, gaya namin siya siomay. Minsan gumagawa ako, minsan hindi. So minsan binibili ko yon para pagka madalian na lang. Hindi, Kailangan. steam mo lang yun, tapos fried rice, okay na. Pag nanay, alam nyo naman, lalo working mom. Working na, tapos syempre kasok sa bahay. Hindi naman po pwedeng wala kayong kakainin. O, edi busy. Hanap ka ng paraan para mapadali. pwede naman bumili, kaya lang Mahal eh. yun lang. Yun Minsan, kapag bumibili kami, pero bihira. Kasi nga ang mahal, parang minsan hindi na worth it na bibili ka ng isang ulam. Or let's say, syempre, pag lumabas ka, 2-3 klase. O kaya per meal. Per meal ngayon dito, nasa $17-18. Di, magkano? 4 kami. Might as well, magluto na lang. Okay naman, hindi naman sila mapili. Pakita mo naman. Hindi naman sila mapili kung ano yung meron. Kakainin naman nila. Yan. So, yan. Tuin ko today. Pork and vegetable dumpling. Tapos ito, chapageti. Nakakainin natin. Okay pa rin naman siya. Hindi naman sobrang kaya lang. Minsan nakaka-consent siya din na ganyan ang kakainin. Pero no choice. So yan, kapag ganyan na ilalim, na pan fry na ilalim, luto siya steam. Usually ganito ako magluto ng mando, mga gyoza, dumpling. Pag na pan fry na ilalim, buhos lang ng konti tubig. Tapos cover, para doon na siya maluluto sa pinaka-steam niya. So yan, na-strain ko na yung pinaka-tubig nito. Pero nagtitira ako ng konti sa ilalim. Para medyo saucy ng konti yung noodles. Tapos mix lang hanggang sa maluto siya ng gusto. Tapos lalagyan ko lang ng side ng kimchi. Ayan, luto na siya sa steam niya. Okay na yan, ready na. Tsaka ito, proportion ko na lang. So, ito na. Ready na.
Ayan, gusto ko sa ano sa mando eh. Yung crispy yung ilalim niya. Tapos malambot yung ibabaw. Tapos syempre, gawa ng sausawan si Jonas. Chili oil. Tsaka seasoning. Liquid seasoning. Nanginginig pa yung kamay niya, no? Gutom na ako. Wawa ka naman. Gutom na gutom. Lakers ka ba? Gutom na gutom. Nagkakadali, oh. Nanginginig pa eh. Naglalaro ka siya ng magic cards eh. Naburn yung ano mo. Ha? Susubok yung utak ko eh. Mahirap palang pag ano eh. Pag-isipin masyado to. Ang daling magutom. Nagmerienda pa yan. Kain tayo guys. Ayan na. Nahili ka. Ha? Hindi sukulay. Ano to yung pang massage sa ulo? Pang torture yata. Kasi kanina umaga duman ako sa ang tawag doon sa Shoppers. Pasensya na may candy ako. Kasi pinapanood ko si Race, di ba? Meron siya yung Sipuri na serum para sa ulo, sa buhok. Hinanap ko sa Amazon, wala siya sa Amazon. Nag-check ako rito. Meron? Hindi, iba to. Tapos Kala ko pa naman meron. binasa kaya ako sa kanya naisip na pwede nga try ko nga rin. Yan o. Ibang brand naman siya. Dito ko nakita sa Shoppers. Naioxin. So try ko lang. Baka sakali. Hair fall defense. Lakas na talaga ng lagas ng buhok. Ewan ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhok ko. Nauubos na. Sa akin din eh. Sobrang nipis na niya. Tawa siya eh. Tapos diba nagpagupit ako bago kami bumalik dito. Sabi ko baka sakali magbawas. Hindi eh. Lakas pa rin eh. Ganun pa naman. Hindi ko na alam paano ano pang kailangan kong gawin. Nag-try na ako last time, wala rin. Ito, try ko ngayon. Baka sakali. Sana may mag-work. Tapos sabi niya, yung kay Race, kasi minamassage niya after niya ilagay. Para daw mas pumasok sa scalp yung mga yung serum. Baka sakali. Hindi naman paganda to. Mas lalo maglagas ang buhok ko. Mukhang malambot naman eh. Pag nangangati ulo. Pag nangangati ulo mo. Inaantok-antok na nga din ako. Hindi siya nakatulog kanina pag uwi. Sabi ko magpahinga siya pagkatapos ng trabaho. Hindi nakakatulog. Naantay pa ata yung praso ko. Kaya malapad to eh. May unan. Every time nakaganon eh. May mararamdaman mo na mabigat na yung ulo niya. Wala na, tulog na. Naantay pa ako umuwi. Nanonood kami nung My Name. Maganda rin eh. Parang ilang linggo na simula bumalik tayo, puro Korean ang pinapanood natin. Detective naman to. Yung nakaraan, parang mga Bloodhound at saka yung isa. yung love story. Ngayon puro mga action eh. Tingnan mo yung namin, hapunan namin. Korean din. Korean noodles. Hindi, minsan talaga wala na talagang time. May time actually, pero syempre, Pero hindi kung naman, may choice naman. hindi naman, kumbaga, hindi naman kailangan laging Masarap. yung pagkain eh. Hindi kailangan lahat naman lagi. kung ano yung available, di ba? Hindi naman, Yun yung, yung tunay na buhay dito sa amin, para sa amin, sa Canada. Na, kailangan mo rin naman na, na, hindi laging masarap. Kasi hindi naman ganun ang hindi ko mo nagba-vlog kaya papakita mo lagi yung maganda, yung masarap, yung mga hindi eh. Pinapakita lang din namin talaga kung ano yung talagang kinakain namin dito. Hindi ko muna dito ka sa Canada, hindi ka nakakain ng mga instant, mga prito-prito, ganyan. Lalo pag busy na rin sa trabaho, minsan pag uwi mo, gusto may mabilis ang luto. Para may time ka pang magpahinga. Kasi yung oras nung trabaho ko tsaka uwi ko, alanganing oras na. Kaya tipong ilang minuto na lang, dinner time na. Tsaka para sa amin kasi hindi naman kami namimili ng kakainin. Dati siguro nung medyo bata-bata pa, pero ngayon wala na.
puro gulay, kahit puro karne. Saka ano talaga, pag nagluto naman ako, kasi niro-rotate ko rin talaga. Hindi naman Pare-pareho. pare-parehong baboy. Kailangan alternative. May baboy, may baka, may manok, may isda. Isda. Rotation Gulay. gulay. Ah. So, minsan, yung mga ganyan, talaga nagba-backup lang ako kasi nga, yung mga pagkakataon na ganyan na busy ka, wala kang time magluto. Luto ka pa naman, pero mabilisan. Pag day off ko, yun talaga. Kailangan kasi meron kang ano, yung sa sarili mo yung ano, yung satisfaction na yun. Kumbaga yung kinakain mo, hindi, ito na naman, parang ganyan, mapili ka pa, ganyan. Dito kasi wala ka namang tigaluto, wala ka namang tigalinis. Correct. Kami-kami lang. Tsaka ano naman kumbaga, bihirang-bihira naman yung mangyari. Kasi alam nyo naman, mahilig din talaga ako magluto. Parang kapag wala akong ginagawa, nasisip ko rin magluto. Pag day off, ganun pa rin. Tsaka naranasan din naman kasi namin sa Pilipinas yung ano, yung buhay na simpleng-simple lang. Inabot talaga namin yun. Kaya yung mga nabibili namin dito, yung mga nakakain namin dito, parang luxury na rin sa amin. Parang gano'n, ano. Nung nasa Pilipinas kami, konting-konti lang sumobra, ganyan, o konti lang yung matira doon sa sinisweldo. Masaya na kami nun eh. Tsaka ano yun kumbaga, nung time na nag-Korea siya, kahit pa paano yan. Parang yung trabaho ko puro kain. Unti-unti yung ano namin, yung pag-progress. Progress. So, kasi minsan matatanong mo sa sarili mo na hanggang dito na naman ba ako. Kasi sa sales ako nun nung time na yun. Tapos, ayun nga, palagi ko na, ikwento ko na rin sa inyo yun. Yung mga nag-apply, yung mga kaibigan ko, sinama lang ako. Naswertehan niya talaga na nakaalis. Ako yung natanggap, sila yung hindi natanggap. Ibig sabihin nakalaan talaga na mangyayari. Sa Korea, yun, kahit na mahirap, tiniis ko rin. Yung ibang mga kasama namin, mga kabatch namin, nag-uwi na, wala pang 1 year. Yun, actually siya nahirapan. Ang laki ng binagsak ng katawan niya nung nasa Korea. Kasi mostly gulay tsaka maanghang. Mahilig siya sa mga mga ihaw-ihaw. Mostly mga karne. Medyo siya nun nung bago kami. Medyo mapili. Ilang taon din yun. Medyo mapili siya sa pagkain. 3 years. So, nasanay siyang nasanay siya kumain ng mga Korean. Puro gulay, maanghang, kung ano-ano. Tatawag yan, di yung makakain. Di kasi ang hanghang ng puro gulay, puro ganon. Bali ka na nga sa trabaho, hindi pa ako tapos kumain eh. Kasi sayang yung kinakain. Kahit na maanghang, kailangan magkaroon ng Kailangan sa magugutom ka rin pati Magugutom ako. Sustansya ng katawan mo. Lalo na yung first 2-3 months. 3 months. Nung trabaho ko dun. Pero nung nakasweldo na, nakapag-grocery kami, may mga biscuit na, yun, medyo nakaka-recover na pagkain niya ng ulam, meron siyang backup. May backup. Makadilata kami binili, ganyan. Yeah, tapos, tsaka nung pagbalik niya galing Korea, nawala yung selan niya sa pagkain. Nagkaroon din ako ng pagkakataon yung mga ajima namin doon, nababaitan sa amin. Dalawa lang kasi kami Pilipino nung una doon eh. Nababaitan sa amin, tinutulungan namin magbuhat ng mga pinamili nila. Yung binibigyan kami ng mga itlog, mga sibuyas. Binibigyan siya ng karne pati. Pagka karne. lunchtime, ina-extra yung pagkain niya. Yeah, dinadagdagan nila ng karne. Correct. Sa kanya, yung dati sa Korea, kaya rin kami nahilig sa spaghetti pala. May kwento lang kasi nagpadala siya dati noon. Ayaw nila, lasang lupa daw. Sabi, lasa nito, hindi masarap eh. Hindi ginawa yun lang namin. kasi yung naisip ko na sabi ko, kasi lahat ng noodles doon, makakalos. Sabi ko, try ko yung orange, yung nilalagyan namin na itlog, tsaka konting yung gulay. ramen. Yung ramen lang. Tsaka ako itong spaghetti. Tingnan ko kung magugustuhan nila. Yung ramen, sobrang anghang. Hindi ginagawa ko, hinahati ko lang yung manghang. Yung spaghetti naman, yung para bang mamait-mait na na hindi mo malaman yung lasa. Parang earthy yung niya di ba?
Yung Yung lasa. lasa. Sa ginagawa na pag niluluto namin yun, Nilalagyan nila ng toyo. ng konting seasoning. Seasoning. Diba? Masarap pa, kaya sila Jonas. Nung mauubos na, parang parang iba yung lasa, parang hinahanap-hanap na namin. Masarap na. Hanggang sabi ko sa una lang pala na hindi siya masarap. Nung tumagal, hinahanap na namin. Kaso nung pauwi na siya ng Korea, sabi ko, masarap yun. Hindi ka naman, Nagpadala naman ako ng ilang beses. Dalawa. hindi, nung bumalik ka, di ba, hindi na pa naman ganun karami yung Korean store sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Wala pang Korean store nga. Parang miss namin, bili tayo. Kaya nung pagdating dito, may mga mabibilihan ka na talaga. Kaya ayun, sabi namin, grab natin to. Kaya hanggang ngayon, Dala pa rin. sarap yan, partner mo yung black noodles sa Yung kimchi. Kimchi. Tsaka yung kimchi na na radish. Mm. Yung yellow. Actually, one time nag-try ako magluto nun, di ba? Yung from scratch. Alin? Yung kimchi? Hindi, yung Yung spaghetti? spaghetti. Mahirap Bumili ko yan. ng yung Kakaiba yung mga powder. black bean. So, meron ako pinalo na masarap naman kaya lang, sobrang trabaho. Samantalang ito instant, saglit lang. Tapos halos pareho lang din naman ng lasa. Minsan kasi kailangan mong matikman yung hirap muna sa buhay bago mo ma-appreciate yung yung mga maliliit na bagay. maliliit na bagay na meron ka ngayon. Correct. Tsaka siyempre medyo may edad ka na rin, naiisip mo talaga yung mga bagay na gano'n na uy, kaya pala siguro gano'n. Kaya ako nahirapan para ma-achieve mo yung mga goals mo rin sa buhay. Marirealize mo yung mga pinagdaanan mo, mayroon palang purpose. Yung mga purpose lahat ng mga bagay na ganyan. Nakikita mo tapos na-appreciate mo. Nagkakaroon ka ng contentment sa meron ka. Parang ganun. Hindi dahil sa yung kasi meron dati nang bash namin, ba't baka makukontento sa ganun? Dapat mag-angat ka ng higit. Hindi raw totoo na nakukontento kami kasi dapat daw mag-aim daw kami lagi sa mataas. Kung hanggang doon lang yung naisip mo or yung pangarap mo, parang ang yung hirap naman contentment kasi mararamdaman mo sa sarili mo. sa sarili mo yun parang kita nyo nung nagpunta kami ng ibang bansa, ng Japan or umuwi ng Pilipinas, halos wala na kami binibili kasi wala ka nang wala ka nang masyadong kailangan. Parang pag binili mo, kailangan mo ba to? Actually, ito, nung huli nga namin bakasyon, nung mga una namin bakasyon, parang, kailangan to, kailangan yan. Kaya lagi kaming excess baggage, ang daming dala. Pagdating dito, hindi ko pala kailangan. At nung umuwi kami, kaya kahit papano, may natira pa doon sa pocket money nga namin. Kasi nga, halos wala kami shopping. Yung ginamit namin mga damit, kasi wala kaming dala. So, namili kami yung mga mumurahin lang, di ba? Sa GU, Uniqlo, pailan-ilan. Kasi sabi nga namin, wala kami kailangan. Yung mga bata, mostly kain lang talaga kami. Yun yung kailangan mong iset talaga sa utak mo kasi pag yung parang lahat bago, nagbabago kasi yung panahon yung trending o yung uso. Laging pabago-bago yan Pag sinundan mo yun o sumunod ka sa flow nila. Kailangan din, bumili ng mga Hindi masama na i-reward mo yung sarili mo once in a while na bumili ka ng mga ganun. Pero nandun na kasi kami sa punto ng buhay namin na ibibili namin mga kailangan lang talaga namin. Minsan mas gusto ko pa yung mga heat pad, yung mga Pangmatanda. Ako nga, ito lang. Okay na yan. Yung mga para sa tuhod ko. Ang dami, wala na masyado. Kasi nga, hindi naman nagagamit. Pero hindi namin sinasabi na maging ganun kayo. Kumbaga sa amin, sinishare lang namin yung pinagdaanan namin. Tsaka yung namin, yung mga saan kami nagsimula na naranasan namin. Na isi-share lang din namin o nababalik tanawan namin yung mga ganung bagay. Kasi kung ano yung pinagdaanan mo nun, eto ngayon yung bunga nung pinagdaanan namin nun. Tama. Kasi alam niyo naman, nagsimula kami ng maaga sa buhay, di ba? So, mahirap talaga. Hindi basta-basta na nakarating kami rito. Sakripisyo din talaga. Malayo sa pamilya. By the time, late pa ng mga bata, lalo si Jermaine. Umiiyak si Jermaine pag nakaka-chat ko Every time yun. Ngayon ako uwi.
Binubuo pa yung aeroplano. Kung Tagal lang- nun, lagi, hindi, binubuo pa. Konti lang, ilang tornilyo na lang kulang. Ang masakla pa nun, yung pag-uwi niya, 9 months lang ako naman nakaalis. Kaya kung totoo nakakaano rin eh, na pag naiisip mo nakakaawa yung mga bata. Pero kung hindi namin ginawa yun, malamang wala rin kami dito. para sa kanila rin naman talaga yung, yung mga sacrifices na ginawa namin. Kaya nga inano namin na make sure ng isa na iiwan. Kasi just imagine kung dalawa kaming parehong wala. Kasi pabalik na rin ako nun sa Korea nun eh. Kung hindi ako nakaalis. Naghahabulan na lang eh. Sabi tayo, sino mauna? Sige, siya ang mag-ano. Kasi hindi pa pwede talagang sabay eh. Kami sa makikita mo yung mga, ma-realize mo yung mga narating mo. Hindi basta-basta yung pinagdaanan. Sinuwerte rin talaga. Pero yung swerte mo kasi, ikaw yung gagawa talaga eh. Yun eh. Ikaw ang, kumbaga, gag-guide mo yung sarili mo kung paano mo ma-reach yung mga goal mo. Although marami pa naman kami mga plano sa buhay. Pero as of now, Hindi na siya- dahan-dahan yung nararating namin. Pero kahit pa paano. Makikita mo yung progress. Every year, makikita mo kung ano yung na-achieve mo ngayon. Correct. Hindi nagiging stagnant. Kaya minsan, questionin mo rin talaga yung sarili mo. Hanggang dito na lang ba ako? Kailangan i-challenge mo rin talaga yung sarili mo eh. Pakita mo. Sabi nga, pakita mo kung sino ka. Ano pa bang plano mo sa buhay? Ano pa bang gusto mo marating? Kasi, Pero sa buhay kasi hindi laging maganda, laging masaya. hindi Parang sa pagkain lang, hindi laging pagkain mo masarap. masarap. May mga time na hindi masarap. Minsan, todo-todo ka naman sa enjoy sa pagkain. Ganun din sa buhay. Hindi laging masaya ang buhay. May mga pagsubok May yan. mga pagsubok. Maraming pagsubok talaga. Correct. Tsaka yung mga nakapaligid sa'yo, unti-unti makikita mo, mawawala talaga eh. Yun ang Isa-isa. pinakamahirap Yun sa yung mga buhay. mabigat kasi, lalo't pag ano ka na, sa ibang bansa ka, parang helpless ka. Correct. Ang pinakatulong mong magagawa lang is magpadala ng pera, parang gano'n, di ba? Nagpadala. Gaya namin, yan, si Mami, every 2 years, kahit pa paano nakaka-uwi. Makita si Mami, mga kapatid, ako, gaya ko. Kung hindi kami magsasabay ng ate ko ng uwi, ilang taon bago kami magkikita uli. Parang tumatanda na kami pare-pareho. Naabol mo na lang ng oras na Kaya target talaga is magsabay ng uwi hanggat maaari para kompleto. Iba yung saya eh. Iba yung saya pag kompleto kayo. naibibigay sa'yo, na parang nare-rejuvenate yung ano mo eh. Kahit na physical na nakakapagod, masaya ka. Parang gano'n. Oo naman. Kaya, Madrama na tayo ah. share lang din namin yun. From Chapageti. Mga kasi Chapageti na yan, talagang from ano yan eh. Nag-start sa Korea, hilig namin na yan eh. Noong napunta siya ng Korea. Hanggang sa nandito nadala na namin. Nung umuwi nga ako, parang naghahanap kami ng mga Korean store. Konti pa lang talaga nun, ano? Wala pa halos. Talagang swertihan mo, makabili ka na. Nakakita tayo sa may bandang Malate tsaka Divisoria. Yeah, doon pala. One time, parang ibang Mahal brand. pa. Mamahal ng mga tindahan. Sa Divisoria, sa taas. Doon tayo nakakita. Sa taas. Pero siguro ano na yun. Yung unang bakasyon ko. Nandito na ako nun eh. Nung nakabili tayo. Pero nung time na pagbalik ko, halos wala pa talaga nun. Bago ko umalis pala. Nung pagdating mo. Nakakamiss din eh. Pati yung mga pinapadala yung sapatos, yung mga... Makakaiba kasi itsura eh. One time nga, meron pang sumunod sa akin nun sa ano eh. Saan? Sa grocery eh. Saan daw galing yung sapatos ko? Ay galing sa kanya yung bigay niya sa akin. Kasi nga kakaiba. Kumbaga wala dito yung mga nabibili niya sa akin sapatos. Iba kasi yung mga nabibili mo sa Asia, hindi basta-basta nabibili rito eh. Ganon din naman. Kung ano yung nabibili mo rito, hindi rin available basta-basta Dala-dala ko sa kasi yun eh. Mga pasalubong niya sa akin noon. Dala ko rito nung pagpunta ko. Yung bag, yung sapatos, hanggang sa nalumaan na. May mga sumusunod, oh, ganda na na. Saan nabili yun? Minsan mag-ina pa yung susunod sa'yo. Ay, nako. Saya lang din balikan. Nakakatuwa eh. Yun lang naman, na-share lang naman namin sa inyo kasi wala rin naman masyado kanina. Nagluto nga ako. Tuturo ko nga sana eh. Pero try kong gawin dito sa bahay para maipakita ko ng proper sa inyo yung Salmon Wellington. Alam ko maraming may gustong matuto rin nun. Salmon Wellington. Social.
Social nga yung Pangalan. pagkain ng matatanda sa amin eh. Malaki rin binambayad Tapos, yun. tapos prime rib. Oh, sarap nun. So yun na naman guys, na-share lang namin sa inyo. Sana nag-enjoy kayo sa aming kwentong buhay. Hmm. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.